Gusto mo ba talagang pirmahan ko ito, Tay? 3 taon nating binuo ang teknolohiyang ito. Bakit mo ipinipilit na talikuran ko ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang tinig ni Trina ay nanginginig. Tila nalulunod sa loob ng malawak ngunit napakalamig nilang sala. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Ty. Nakatitig lang ang lalaki sa screen ng kanyang computer habang dahan-dahang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. Isang tuyo at mapang-alipustang tawa ang pinakawalan ni Tay. Trina, masyado kang nag-iisip ng malalim. Ang teknolohiyang iyon sa kamay mo ay mga numerong walang silbi. Pero sa kamay ko, isa itong imperyo. Isa ka lang asawang nakatuon sa gawaing bahay. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humingi ng bahagi? Pumirma ka na. Huwag mo akong piliting gumamit ng ibang paraan. Natigilan si Trina. Ang suot niyang apron ay may bahid pa ng mantika mula sa niluto niyang hapunan na hindi man lang naitikim ni Ty. Ginugol niya ang buong hapon sa paghihiwa ng mga sangkap at pagluluto ng paboritong putahe ng asawa sa pag-asang mabibigyan niya ito ng kaunting ginhawa pagkauwi. Laging ipinagmamalaki ni Trina ang kanyang mga kamay, ang mga magaspang na balat sa kanyang mga daliri na naging saksi sa kanyang pagtitiis at pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatingin sa papel na nakalatag sa malamig na marmol na mesa, napagtanto niya na ang mga kamay na iyon ang siyang mismong naghain ng kanyang sariling kinabukasan sa taong walang pagpapahalaga. Bumukas ang pinto at pumasok si Ginang Elena, ang ina ni Ty, na may bakas ng matalim na pagkamuhi sa mukha. Hindi man lang nito tiningnan si Trina ng diretso. Inihagis ng matanda ang isang makapal na sobre sa mesa. Sapat na ito. Hindi na kaya ng anak ko ang pagiging pabigat mo sa pamilyang ito. Tingnan mo ang mga larawang iyan. Katibayan iyan ng iyong kawalan ng silbi at pagtataksil. Sino ka sa tingin mo para hadlangan ang pag-angat ng aming pamilya? Nangangatog ang mga kamay ni Trina nang buksan niya ang sobre. Mga larawan ang bumungad sa kanya, mga retratong kuha sa malayo na sadyang ginamitan ng anggulo upang palabasing may kinikita siyang ibang lalaki. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal, ngunit nang tumingin siya kay Tay, ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili, nakita niya ang isang estranghero na walang ibang hangad kundi ang itapon siya palayo. Umalis ka na. Ngayong gabi rin, malamig na sabi ni Ty, na tila nagtataboy lang ng isang katulong na nakabasag ng mamahaling pinggan. Lahat ng meron ka rito ay pag-aari ng pamilya ko. Huwag kang maglalakas loob na kumuha ng kahit anong gamit. Umatras si Trina, mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Inilibot niya ang kanyang paningin sa bahay na kanyang pinagbuhusan ng pawis at talino, na ngayon ay tila isang piitan ng panlilinlang. Isang uri ng pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang puso patungo sa buong katawan na nagpabagal sa kanyang paghinga. Humakbang siya palabas ng pinto. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa lamat ng kanyang pagkatao. Hinahampas ang kanyang mukha na basang-basa na ng luha. Tumayo siya sa gitna ng malawak na hardin na siya mismo ang nag-alaga. Naramdaman ang tindi ng lamig na tumatagos sa kanyang balat. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagmamahal. Lahat ay tinapaktapakan ng walang pag-aalinlangan. Hindi na siya makaiyak pa dahil ang kanyang mga luha ay naghalo na sa agos ng malamig na ulan.
Isang tanong ang paulit-ulit na kumakalampag sa kanyang isipan. Kung ang isang babae ay nagbigay ng lahat para sa pag-ibig, ngunit ang natanggap lamang ay pagtataboy, may natitira pa nga bang dahilan upang magtiwala sa mundong ito? Napaluhod si Trina sa basang semento. Nilamon siya ng kadiliman ng gabi. Kasabay nito, ang liwanag mula sa headlight ng isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa gate na nagbigay liwanag sa kanyang nanghihinang mukha. Wala na siyang lakas na lumingon upang alamin kung sino ang paparating. Ang tanging nakita niya ay isang pares ng mamahaling sapatos na huminto mismo sa kanyang harapan bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin at mawalan ng malay. Nang magkamalay si Trina, ang unang bumati sa kanya ay ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng antiseptiko. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Hindi na iyon ang malamig at madilim na sahig ng hardin ng kanyang dating tahanan. Nakahiga siya sa isang malambot at puting kama sa loob ng isang silid na pinalilibutan ng mga kortinang seda. Gising ka na pala. Isang malumanay na boses ang narinig niya. Sa isang silya sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang matandang babae na may tindig ng isang reyna. Si Doña Consuelo, ang matagal ng tagapamahala ng pamilyang Alvarado. Sa likod ng matanda, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay blanko ngunit mapagmatyag. Sinubukan ni Trina na bumangon, ngunit agad na naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Nasaan ako? Bakit niyo ako tinulungan? Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Lumapit si Doña Consuelo at marahang hinawakan ang kamay ni Trina. Ang haplos na iyon ay puno ng paggalang, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon ng pagsasama nila ni Ty. Trina, matagal ka na naming binabantayan. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay may iniwan na mensahe para sa akin. Sinabi niya na darating ang araw na ang kanyang nag-iisang tagapagmana ay kailangang dumaan sa isang matinding pagsubok upang malaman kung sino ang tunay na nagmamahal at sino ang naghihintay lang ng pagkakataon para magnakaw. Natigilan si Trina. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa kanyang isipan. Tagapagmana? Ang pamilyang Alvarado? Hindi maari. Anak lang ako ng isang ordinaryong pamilya. Tumawa ng mahina ang matanda. Ang iyong ama ay itinago ang iyong tunay na pagkatao upang maprotektahan ka mula sa mga taong magtatangkang kumuha ng iyong karapatan. Ngunit ngayon, wala ka nang itatago pa. Ang lahat ng iyong mga imbensyon na ninakaw ni Ty ay hindi lamang basta programa. Ang mga ito ay susi sa control ng Alvarado Corporation. Ang kasunduang pinapirmahan niya sa iyo, wala itong legal na bisa dahil sa ilalim ng batas. Ang iyong pirma ay nangangailangan ng notaryo ng pamilya Alvarado upang maging totoo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Trina. Hindi ito luha ng pagdadalamhati, kundi luha ng pagkamuhi sa sariling katangian. Sa loob ng 3 taon, naging bulag siya sa katotohanan dahil sa kagustuhan niyang maging perpektong asawa. Ang kanyang pagtitiis ay ginamit na sandata laban sa kanya. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay naging matigas at malamig tulad ng bakal na dumaan sa apoy. Inabot ng lalaking nakasuot ng suit ang isang folder.
Sa loob nito ay ang mga dokumento ng pagmamayari ng mga teknolohiyang ninakaw ni Tai at ang mga ebidensya ng malawakang panloloko ng pamilya ng kanyang asawa sa kanilang mga investor. Ang kailangan mo lang gawin ay ang magdesisyon, mananatili ka bang biktima o babawiin mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Tumitig si Trina sa mga dokumento. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Tai, ang mapang-alipustang tawa ni Ginang Elena, at ang gabi kung kailan siya itinaboy na parang basura sa gitna ng malakas na ulan. Isang ngiti ang namuo sa kanyang mga labi, isang ngiti na walang halong saya, kundi puno ng determinasyon. Hindi ko lang babawiin ang lahat, sagot ni Trina habang mahigpit na hinahawakan ang mga papeles. Sisiguraduhin kong sa bawat pagkakataong minaliit nila ako, doble ang kapalit na babayaran nila. Paglabas ng mga bisita, naiwang mag-isa si Trina. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin sa gilid ng silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Trina na laging nakayuko at nagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning, isang ningning na handang tumupok sa sinumang humarang sa kanyang landas. Ang bawat segundong nakalipas sa loob ng mansyon ng mga Alvarado ay tila isang aral sa pagkilala sa kapangyarihan. Sa loob ng isang linggong pananatili niya roon, hindi lamang ang kanyang pisikal na anyo ang binago ni Trina. Ang mga magaspang na kamay na dati puno ng langis at galos ay inalagaan, ang kanyang buhok na laging nakatali ng pasimple ay inayos ng may karangyaan, at ang kanyang mga damit na dati luma at maluwag ay pinalitan ng mga kasuotang nagsisigaw ng awtoridad at talino. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang isipan ang sumailalim sa pinakamalalim na pagbabago. Inaral ni Trina ang bawat pahina ng mga dokumentong ibinigay ni Doña Consuelo. Doon niya natuklasan ang katotohanan. Ang kumpanyang kinabibilangan ni Tai ay nakatayo lamang sa pundasyong binuo ng kanyang sariling teknolohiya. Ang mga patent na ipinapangalandakan ni Tai bilang kanya ay nakapangalan pa rin sa orihinal na kumpanya ng mga Alvarado, isang legal na butas na hindi napansin ni Tai dahil sa kanyang sobrang kasakiman. Isang hapon, habang nakatanaw sa malawak na hardin mula sa terrace, nilapitan siya ni Marcos, ang kanang kamay ni Doña Consuelo. Trina, ang paglulunsad ng bagong proyekto ng kumpanya ni Tai ay magaganap sa susunod na linggo. Doon nila ipapakita ang teknolohiyang ninakaw nila sa iyo bilang sarili nilang imbensyon. Humarap si Trina kay Marcos. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay matatag na gaya ng bato. Hayaan mo silang magdiwang, hayaan mong isipin nila na sila ang nagwagi. Ang isang gusaling itinayo sa kasinungalingan ay pinakamadaling gibain kapag nasa tuktok na ito ng tagumpay. Ano ang plano mo? Tanong ni Marcus. Gusto kong dumalo sa event na iyon, sagot ni Trina nang may malamig na katiyakan. Hindi bilang ang asawang pinalayas nila, kundi bilang ang kinatawan ng isang dayuhang kumpanya na nais mamuhunan sa kanila. Gusto kong makita ang reaksyon ni Tai kapag nakaharap niya ang taong akala niya ay tapos na ang buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa si Trina ng mga paghahanda. Hindi siya basta-basta magpapakita. Gagamitin niya ang mismong sistema na binuo ni Tai upang ilantad ang pandarayan nito. Gagamit siya ng isang backdoor, isang error sa coding na siya lang ang nakakaalam, na magdudulot ng total system failure sa mismong oras ng demo kung hindi ito tatanggapin ng tamang administrator. Sa gabi, bago ang event,
Tiningnan ni Trina ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng laging nagtatanong kung bakit siya hindi minahal. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng may malinaw na layunin. Kinuha niya ang isang mamahaling necklace, isang hiyas na sumisimbolo sa kanyang bagong katayuan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pagtibok ng isang pusong hindi na naghahanap ng pag-ibig, kundi naghahangad ng katarungan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang burner phone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Umuwi ka na, Trina. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Trina. Hindi niya sinagot ang mensahe. Sa halip, ibinalandra niya ang kanyang cellphone sa dashboard. Hindi ako babalik, bulong niya sa hangin. Dahil ang bagong Trina ay hindi na nakatira sa nakaraan. Ako na ang magiging bagyo na gigiba sa inyong mapagkunwaring mundo. Ang makina ng sasakyan ay umugong, isang hudyat na nagsimula na ang kanyang pagbabalik. Sa bawat ikot ng gulong, lumalapit siya sa lugar kung saan lahat ng kasinungalingan ni Ty ay magsisimulang maglaho na parang usok. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng ningning at ingay. Sa harap ng mga prestihiyosong panauhin, nakatayo si Ty sa stage, suot ang isang mamahaling suit na mukhang kasing kinis ng kanyang mga kasinungalingan. Sa tabi niya ay si Ginang Elena na may ngiting matagumpay, habang hawak ang isang baso ng champagne na tila babaso ng tagumpay sa kanilang paglustay sa talino ni Trina. Sa gabing ito, panimula ni Ty, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng kumpiyansa. Ipapakita namin ang teknolohiyang magpapabago sa mundo. Ang mga algorithm na ito ay bunga ng aking sariling pagsusumikap at paningin. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakatayo si Trina. Nakasuot siya ng isang eleganteng dark blue na gown na bumabagay sa kanyang matalim at malamig na aura. Ang kanyang mukha ay nakatakip ng isang manipis na belo na hindi sapat upang itago ang kanyang tindig na parang isang reyna. Kasama niya si Marcus na nagpapakilala sa kanya bilang kinatawan ng isang malaking investment firm mula sa ibang bansa. Naramdaman ni Trina ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito ang sandaling inabangan niya. Nang magsimula ang demo, ang malaking screen sa likuran ni Ty ay nagpakita ng mga complex na code at graphics. Ito ang gawa niya. Ang mga linyang dati isinulat niya habang umiiyak sa kusina, habang nag-aalaga ng pamilyang walang puso. Ngayon, ipapakita ko ang core system, sabi ni Ty habang pinipindot ang enter key. Ito na ang sandali. Mula sa kanyang tablet, dahan-dahang pinindot ni Trina ang isang command. Biglang nagbago ang kulay ng screen. Mula sa asul na professional na interface, ito ay naging pula. Isang nakakatakot na babala ang lumabas. Unauthorized access detected. Intellectual property theft. Ownership verification failed. Nagbulungan ang mga tao sa ballroom. Namutla si Ty. Ano ito? Bakit nagkaganito? Tanong niya sa kanyang mga tech support. Ngunit ang mga ito ay natataranta na rin dahil hindi nila ma-override ang security patch. Dahan-dahang naglakad si Trina patungo sa stage. Bawat hakbang niya ay tila isang paghagupit sa tenga ni Ty. Sa gitna ng kaguluhan, tinanggal ni Trina ang kanyang belo. Napatigil ang lahat. Ang mga mata ni Ty ay nanlaki sa gulat.
Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog sa sahig, nabasag at nagkalat ang kristal sa paligid. Si Ginang Elena naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Trina, ikaw? Garalgal na tanong ni Ty. Ang kanyang boses, na kanina lang ay puno ng yabang, ngayon ay nanginginig na sa takot. Tumayo si Trina sa harap ng mikropono. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Magandang gabi, Tay. Nagulat ka ba? Ang teknolohiyang ipinagmamalaki mo ay hindi mo pag-aari. At sa oras na ito, ang batas ay nandito na para bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Sa malaking screen, lumabas ang mga dokumento ng patent, ang mga petsa kung kailan ito isinulat, at ang pirma ni Trina bilang original na developer. Kasabay nito, ang mga pulis at mga abogado ng Alvarado Corporation ay pumasok sa ballroom. Ang sistemang ito, dagdag ni Trina, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ty, ay may sariling memorya. Hindi lang ito nagtatago ng data, nagtatago rin ito ng ebidensya ng sinumang sumubok na manipulahin ito. At Ty, sa loob ng 3 taon, lahat ng ginawa mong pandaraya ay nakatala rito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bisitang kanina lang ay hanga kay Ty, ngayon ay tinitingnan siya ng may pagkasuklam at pagdududa. Ang gabi na dapat sana ay magtatakda ng tagumpay ni Ty ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Hindi totoo yan. Sinungaling ang babaeng yan. Sigaw ni Ty na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at matinding kahihiyan. Sinubukan niyang lapitan si Trina, ngunit agad na humarang si Marcos at ang mga security ng Alvarado, pinigilan siya ng may malupit na puwersa. Tay, tama na, mahinang sambit ni Ginang Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap na ng paraan kung paano tatakas. Ang mga investor na kanina lang ay nag-aagawan na mamuhunan sa kumpanya ay unti-unti nang lumalayo. Ang ilan ay nagbubulungan habang kinukuhanan ng litrato ang insidente gamit ang kanilang mga cellphone. Humarap si Trina sa mga mamamahayag na nasa loob ng ballroom. Hindi ko po hangad na sirain ang sinuman, ngunit ang katarungan ay kailangang manaig. Ang lahat ng teknolohiyang ipinakita ngayong gabi ay pag-aari ng Alvarado Corporation na ninakaw sa pamamagitan ng panlilinlang at manipulasyon. Nilapitan ni Trina si Ty. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, bumulong siya sa tenga nito, isang bulong na sapat lamang para marinig ng lalaking dati nagturing sa kanya bilang basura. Tandaan mo, Ty, ang ipinagkait mo sa akin, ang respeto, ang pagmamahal, at ang kinabukasan ko ay wala sa kalingkingan ng lahat ng mawawala sa iyo ngayon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagsasauli lamang ng hustisya. Biglang lumapit ang isa sa mga pangunahing investor ng kumpanya ni Ty, isang matandang negosyante na kilala sa kanyang prinsipyo. Ty, bawiin mo ang lahat ng iyong mga pahayag. Kung mapapatunayan na ninakaw mo ang teknolohiyang ito, hindi lang pagkalugi ang kakaharapin mo. Kami mismo ang magsasampa ng kaso laban sa iyo. Gumuho ang lahat para kay Ty. Ang kanyang mga kamay, na dati may hawak ng kapangyarihan, ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Tiningnan niya si Trina, umaasang makikita ang kahit katiting na awa sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay isang pader na hindi matitibag. Walang galit, walang poot,
Tanging isang malamig na pagtanggap na tapos na ang lahat sa pagitan nila. Trina, pakiusap. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Ty. Ang kanyang boses ay tila bata na nagmamakaawa. Kailangan kita. Alam mo naman na wala akong alam sa teknolohiyang ito kung wala ka. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Diyan ka nagkakamali, sagot ni Trina ng may hinahon. Akala mo ay kailangan mo ako para sa iyong tagumpay. Ngunit ang totoo, kailangan mo ako para takpan ang iyong kawalan ng kakayahan. Sa sandaling ito, tapos na ang iyong paggamit sa akin. Dinala na ng mga awtoridad ang mga dokumento at ebidensya para sa investigasyon. Habang pinalalabas si Ty ng mga security, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo na lamang sa isang silya, tulala, at tila hindi makapaniwala sa bilis ng pagbagsak ng kanilang katayuan. Ang marangyang gabi ay naging isang bangungot na hinding-hindi na nila magigisingan. Naiwan si Trina sa gitna ng ballroom. Ang mga ilaw ay unti-unting namamatay at ang ingay ng mga tao ay unti-unti ring nawawala. Humarap siya sa malaking salamin ng ballroom. Inayos niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 3 taon ay tila naglaho na parang bula. Ngunit alam ni Trina, ito pa lamang ang simula. Ang pagbagsak ng kumpanya ni Ty ay unang hakbang lamang ng mahabang proseso ng pagpapanagot sa lahat ng mga taong nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ang sumunod na mga araw ay naging bangungot para sa pamilya ni Ty. Ang balita tungkol sa kanyang pandaraya ay kumalat sa social media at sa mga pangunahing pahayagan ng parang apoy. Ang mga bangko na dati nakapila para pautangin siya ay biglang naniningil ng lahat ng obligasyon. Ang mga opisina na dati puno ng mga empleyadong sumasamba sa kanya ay ngayon ay wala ng laman. Marami sa mga ito ay mga manggagawang hindi pa sumasahod dahil sa maling pamamahala ni Ty. Sa isang maliit na apartment, nakaupo si Ginang Elena, nakatingin sa kawalan. Wala na ang mga mamahaling alahas at ang mga katulong na dati naglilingkod sa kanya. Ang lahat ng naipon nilang yaman ay unti-unting kinakaltas ng korte bilang bahagi ng kompensasyon sa mga biktima ng kanilang pandaraya. Tay, ano na ang gagawin natin? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong yabang. Ngunit si Ty ay nakakulong sa loob ng kanyang sariling kwarto, nakaharap sa isang laptop na hindi na gumagana. Sinubukan niyang i-hack ang system para mabura ang mga ebidensya, ngunit ang bawat pindot niya ay naglalabas lamang ng mensahe, "Access denied, property of Alvarado Corp." Napagtanto niya, ang babaeng dati itinuturing niyang pabigat ay siya palang nagtataglay ng susi sa kanyang buong mundo. Habang nagdurusa ang mga kontrabida sa kanilang sariling gawa, si Trina naman ay nasa isang matagumpay na misyon. Bumisita siya sa dating tinutuluyan ng kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang matandang yaya, si Nanay Rosa, na pinalayas din ni Ginang Elena noon dahil sa pagtatanggol kay Trina. Trina, ikaw ba yan? Hindi makapaniwala si Nanay Rosa nang makita ang dating inaalagaan. Ang matanda ay payat na payat. Mukhang nagkakasakit dahil sa hirap. Niyakap ni Trina si Nanay Rosa ng mahigpit. Ako ito, Nay. Patawad kung ngayon lang ako nakabalik. Hindi na kayo kailangang magdusa pa. Dinala ni Trina si Nanay Rosa sa isang maayos na pasilidad kung saan mabibigyan ito ng tamang pangangalagang medikal.
Habang pinapanood ni Trina ang pag-aayos ng mga dokumento, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa loob ng 3 taon, nakulong siya sa mundo ng mga taong walang puso at ngayon, binabawi niya ang kanyang kakayahang magmalasakit. Sa isang sulyap sa bintana, nakita ni Trina si Marcos na naghihintay sa labas. Trina, ang mga abogado ay handa na para sa pagdinig bukas. Ang lahat ng mga biktima ni Ty ay nakapagsumite na ng kanilang testimonya. Salamat Marcus, tugon ni Trina. Hindi ko ito ginagawa para lang makita silang magdusa. Ginagawa ko ito dahil ang katarungan ay hindi dapat ipinagkakait sa mga taong nagsakripisyo. Hindi nagtagal, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Trina. Mula ito sa isang abogado ni Ty. Trina, pakiusap. Handa silang makipag-settle kahit anong halaga, basta huwag niyo na silang ipakulong. Tumahimik si Trina. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot at ngayon ay may hawak ng kapangyarihan na magpatawad o magparusa. Sabihin mo sa kanila, sagot ni Trina ng may diin, na ang katarungan ay hindi nabibili ng pera. Ang kailangan nila ay hindi settlement, kundi pagsisisi. At mukhang iyon ang bagay na hindi nila kailanman magagawang ibigay. Ibinaba ni Trina ang tawag. Alam niya, ang paghihiganti ay hindi natatapos sa pagbagsak ng kalaban. Ito ay natatapos kapag nahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng laban, matatag, matapang, at higit sa lahat, malaya. Ang silid ng pagdinig ay puno ng tensyon. Sa isang panig, nakaupo si Trina, kasama ang kanyang mga abogado at ang mga kinatawan ng Alvarado Corporation. Sa kabilang panig naman ay si Ty at ang kanyang ina, si Ginang Elena. Mukhang tumanda ng 10 taon ang mag-ina. Ang kanilang mga mamahaling damit ay napalitan ng mga simpleng kasuotan at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagod. Ang nasasakdal, simula ng hukom, ang boses ay seryoso at walang kinikilingan, ay nahaharap sa mga kasong intellectual property theft, fraud, at malawakang panloloko sa mga investor. Nagsimulang ilahad ng mga abogado ni Trina ang mga ebidensya, ang orihinal na codes, ang mga email correspondence na nagpapatunay na ninakaw ni Ty ang teknolohiya, at ang testimonya ng mga dating empleyado na pinilit ni Ty na magsinungaling. Bawat ebidensyang inilalabas ay parang latay sa bawat miyembro ng pamilya ni Ty. Nang tumayo si Trina bilang saksi, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng korte. Sa loob ng 3 taon, panimula ni Trina, tinuring ko silang pamilya. Ibinigay ko ang aking talino, ang aking oras, at ang aking buong pagkatao. Ngunit ang natanggap ko ay hindi lang pagnanakaw ng aking gawa, kundi ang pagpapakita na para sa kanila, ang isang tao ay wala ring pinagkaiba sa isang kasangkapan na itinapon kapag lumana. Tumingin si Trina ng diretso kay Ty. Ty, hindi ako nakatayo rito para lang bawiin ang aking pag-aari. Nakatayo ako rito upang ipakita sa lahat na ang bawat pagkilos na ginawa mo sa ngalan ng kasakiman ay may katapat na pananagutan. Hindi nakatingin si Ty sa kanya. Nakayuko lang siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Si Ginang Elena naman ay hindi na mapakali. Pilit na ibinubulong sa kanyang anak ang mga salitang, "Sabihin mong pinilit ka lang niya. Sabihin mong siya ang may pakana ng lahat." Ngunit huli na ang lahat. Nang tanungin ng hukom si Ty kung mayroon siyang nais sabihin, tumayo ang lalaki. Ang kanyang boses ay garalgal.
puno ng pagsisisi na hindi na kailangan. Totoo, totoo ang lahat. Ninakaw ko ang lahat mula sa kanya dahil hindi ko matanggap na mas magaling siya kaysa sa akin. Ang inggit, ang inggit ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Isang gasping ang narinig sa buong silid. Si Ginang Elena ay napapikit na lamang ng mariin. Alam niyang wala ng paraan para itago ang kanilang kahihiyan. Ang hatol ay malinaw. Hindi lamang bawi ang lahat ng karapatan at ari-arian, kundi ang pagkakakulong para sa mga krimeng ginawa nila. Habang inilalabas si Ty ng mga gwardya, huminto siya sa harap ni Trina. Trina, bulong niya, ang kanyang mga mata ay pununo ng luha. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ngunit hindi na siya hinayaan ni Trina. Ang pagkakataon ay para sa mga taong naghahanap ng pagbabago, hindi para sa mga taong humihingi ng pabor dahil takot silang mawala ang kanilang karangyaan. Paglabas ni Trina sa korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng belo. Siya ay si Trina Alvarado, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Humarap siya kay Marcus. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Tapos na ang nakaraan, Marcus. Oras na para simulan ang kinabukasan na akin talagang nararapat. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang paglilitis. Ang pangalang Ty ay naging alaala na lamang ng isang masakit na nakaraan, isang leksyon na baon na sa limot ng panahon. Ang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng panloloko ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa lugar nito, isang bagong proyekto ang nagsisimulang mamulaklak sa ilalim ng pamumuno ni Trina. Sa loob ng isang maluwag at modernong opisina ng Alvarado Corporation, nakatanaw si Trina sa bintana, pinagmamasdan ang buhay na umaagos sa labas. Ang mga gusaling dati simbolo ng kanyang pagkakakulong sa isang maling buhay, ngayon ay tila nagiging saksi sa kanyang paglaya. Pumasok si Nanay Rosa sa opisina, dala ang isang tasa ng tsaa. Trina, anak, huwag mong kalilimutang kumain. Masyado kang nakababad sa trabaho. Hindi mo na kailangang patunayan pa sa mundo kung gaano ka katalino. Alam na nila iyon. Napangiti si Trina at humarap sa matanda. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng poot. Napalitan na ito ng lambot at kapanatagan. Hindi ko po ito ginagawa para sa kanila, Nay. Ginagawa ko ito dahil ang teknolohiyang ito ay may potensyal na makatulong sa maraming tao, mga taong gaya natin dati, na walang boses at walang kakayahang ipaglaban ang kanilang mga ideya. Inilunsad ni Trina ang Pag-asa Initiative, isang programa sa loob ng kumpanya na nagbibigay ng pondo, mentorship, at legal na proteksyon sa mga batang inventor at mga babaeng negosyante mula sa mahihirap na komunidad. Ayaw niyang may makaranas muli ng pang-aabuso o pagnanakaw ng karapatan na tulad ng naranasan niya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lobby ng kumpanya, may isang batang babae na lumapit sa kanya. Ate Trina, salamat po sa scholarship. Dahil po rito, makakapag-aral na ako ng engineering. Ang simpleng pasasalamat na iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay sa korte. Napagtanto ni Trina na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang napabagsak mo, kundi sa kung gaano karaming buhay ang nabago mo. Sa kabila ng lahat, hindi naging madali ang paghilom. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Naalala pa rin niya ang sakit ng pagtataboy sa kanya sa ulan. Ngunit sa bawat pagbabalik ng alaala, mas lalo niyang pinapatibay ang kanyang loob. Ang mga peklat sa kanyang puso ay hindi na itinuturing na sugat, kundi bilang mga medalya ng kanyang katatagan. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula sa bilangguan. Mula ito kay Ty, hindi niya ito binuksan. Sa halip, kinuha niya ito at ipinasok sa isang shredder. Tapos na ang kanyang obligasyong makinig sa mga kasinungalingan ng lalaking iyon. Ang bawat piraso ng papel na nadurog ay sumisimbolo sa pagputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Nang gabing iyon, lumabas si Trina at tumingin sa mga bituin. Wala na siyang hinahanap na kahit ano. Ang dati niyang pangarap na maging perpektong asawa ay napalitan na ng isang mas dakilang layunin. Ang maging isang babaeng malaya, may dangal at puno ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang bawat bukas ay puno ng posibilidad. Natutunan ni Trina na ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya at makabuluhan, malayo sa mga taong sumubok na tapusin ang kanyang buhay. Ang tagumpay ay hindi nangangahulugan na titigil na ang mga pagsubok. Sa kabila ng maayos na takbo ng Pag-asa Initiative, isang bagong unos ang dumating sa Alvarado Corporation. Isang malaking korporasyon sa ibang bansa ang nagtangkang bilhin ang kanilang kumpanya, hindi para sa paglago, kundi para patayin ang kanilang mga inisyatibo na nagbabanta sa monopolyo ng iba pang mga higanteng teknolohiya. Trina, masyadong malaki ang alok nila, ani Marcus habang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa. Kung tatanggapin natin ito, magkakaroon ng seguridad ang kumpanya sa loob ng 10 taon, ngunit mawawala sa atin ang kontrol sa mga proyektong panlipunan. Naupo si Trina sa kanyang swivel chair. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bintana kung saan tanaw ang abalang lungsod. Naalala niya ang mga batang tulad ng nakilala niya dati, ang mga nangangarap na balang araw ay makapag-aral at makagawa ng pagbabago. Kung ibebenta niya ang kumpanya, ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay maglalaho. Hindi para sa pera ang kumpanyang ito, Marcus. Matigas na sagot ni Trina. Itinayo ito ng aking ama, hindi lang para kumita, kundi para magsilbing pundasyon ng inobasyon at malasakit. Hindi natin ibebenta ang ating prinsipyo para sa seguridad ng bulsa. Sa loob ng ilang linggo, sinalubong ni Trina ang matinding pressure mula sa mga board members na gusto nang makuha ang malaking pera. Ginamit nila ang bawat taktika ng pagmamanipula, ang parehong taktika na ginamit ni Ty noon. Sinubukan nilang pagdudahan ang kanyang kakayahan dahil siya ay isang babae at dahil sa kanyang nakaraan. Trina, hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanya ng mag-isa, sabi ng isa sa mga board members sa gitna ng isang mainit na pagpupulong. Masyadong emosyonal ang iyong mga desisyon. Tumayo si Trina, walang bakas ng pangamba sa kanyang mukha. Ang inyong tinatawag na emotional ay ang tawag ko sa pagiging tao. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang numero sa balance sheet. Ito ay buhay ng libu-libong tao. Kung sa tingin ninyo ay mahina ako dahil sa aking malasakit, nagkakamali kayo. Ang aking karanasan sa pagbangon mula sa pagkakalugmok ang siyang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa pagiging malupit, kundi sa pagiging matatag sa iyong paniniwala. Sa oras na iyon, inilabas ni Trina ang mga datos ng mga tagumpay ng Pag-asa Initiative.
at ang pagtaas ng produktibidad ng mga empleyado dahil sa maayos na working environment. Ipinakita niya na ang pagiging makatao ay hindi sagabal sa kita. Ito ang mismong susi sa long-term stability ng kumpanya. Matapos ang mahabang debate, unti-unting nanahimik ang mga board members. Ang kanilang mga mata na kanina ay puno ng paghamon ay unti-unting nakitaan ng paghanga. Napagtanto nila na si Trina ay hindi na ang babaeng madaling mauto. Siya ay isang leader na may malalim na prinsipyo. Nang matapos ang meeting, naiwang mag-isa si Trina sa silid. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at dami ng tensyong kinailangan niyang pasanin. Inilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Nanay Rosa. Nay, tapos na ang meeting, mananatili tayo sa dati nating landas. Sabi niya nang may ngiti. Alam ko anak, alam ko na hindi ka bibitaw. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Sa gabing iyon, habang pauwi, napagtanto ni Trina na ang bawat pagsubok ay isa lamang pagsasanay. Ang kanyang pagbangon ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para maging huwaran ng iba. Hindi na siya natatakot sa bukas dahil alam niyang anuman ang dumating, handa siyang harapin ito. Hindi na bilang biktima, kundi bilang ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos si Trina ng mga dokumento para sa expansion ng Pag-asa Initiative, isang tawag ang pumasok sa kanyang opisina mula sa bilangguan. Hindi na iyon ang tawag ng isang abogadong nagmamakaawa. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang isang boses na dati puno ng yabang, ngayon ay tuyo at puno ng pagsisisi, si Tai. Trina, hindi ko alam kung sasagutin mo ito, pero kailangan kong marinig ang boses mo sa huling pagkakataon, ani Tai. Ang boses nito ay pabulong, tila inuubo. Sinasabi nilang may malubha akong karamdaman. Maikli na lang ang panahon ko rito. Tumahimik si Trina. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi rin ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kawalan ng pakialam, ang huling yugto ng paghilom. Ano ang gusto mong mangyari, Tay? Ang humingi ng tawad? Ang magmakaawa para sa iyong huling hantungan? Gusto ko lang Gusto ko lang malaman kung kailan mo ako tuluyang kinalimutan, sagot ni Tai. Kinalimutan kita noong araw na ipinagpalit mo ang ating pagsasama sa isang pekeng tagumpay. Tugon ni Trina ng may kalmadong tono. Hindi kita kinalimutan dahil sa galit. Kinalimutan kita dahil wala ka ng puwang sa buhay na tinatahak ko ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Tai. Ito ay para sa akin, upang hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng iyong mga kasalanan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni Trina ang telepono. Tinanggal niya ang wire nito at huminga ng malalim. Ang bawat sandali ng sakit na naranasan niya noon ay naging mga ladrilyong nagpatibay sa pundasyon ng kanyang pagkatao ngayon. Hindi na siya ang Trina na kailangang magpaalam. Siya na ang Trina na nagdedesisyon kung sino ang mananatili sa kanyang mundo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang balita. Pumanaw na si Tai sa loob ng bilangguan. Walang magarbong lamay, walang pagtitipon ng mga mayayaman na dati humahanga sa kanya. Ang lahat ng kanyang tinuring na kaibigan ay matagal nang nakalimot. Nagpunta si Trina sa isang maliit na sementeryo kung saan inilibing ang abo ni Tai. Kasama niya si Nanay Rosa. Tumayo si Trina sa harap ng maliit na puntod.
Hindi siya lumuha. Nag-alay lamang siya ng isang puting rosas, simbolo ng pagwawakas at ng panibagong simula. Tapos na ang lahat, Nay, bulong ni Trina. Nakapagpatawad ka na ba talaga, anak? Tanong ng matanda. Hindi ko siya pinatawad dahil karapat-dapat siya, sagot ni Trina habang tumatalikod at naglalakad palayo. Pinatawad ko siya para sa aking sariling kalayaan. Mula sa araw na ito, ang pangalang Trina ay hindi na nakatali sa sinuman. Ito ay nakatali na lamang sa aking sariling mga pangarap. Habang papalabas sila ng sementeryo, ang ulap ay unti-unting humawi at ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga batang benepisyaryo ng kanyang programa na naghihintay para sa isang pagtitipon. Sila ang kanyang tunay na legacy. Sila ang patunay na ang lahat ng kanyang pagdurusa ay hindi nasayang. Ang buhay ni Trina ay hindi na isang kwento ng paghihiganti. Ito ay naging isang kwento ng tagumpay at pagmamahal sa sarili. At sa bawat hakbang niya, alam niyang ang mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Ang paglikha ng isang bukas na mas maliwanag at mas makatarungan para sa lahat. Ang Alvarado Corporation ay hindi na lamang isang kumpanya ng teknolohiya. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa. Sa ilalim ng pamumuno ni Trina, hindi lang ang mga software ang nagbago, kundi maging ang kultura sa loob ng organisasyon. Ang bawat empleyado ay hindi na lamang tinitingnan bilang mga trabahador, kundi bilang mga katuwang sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Isang umaga, inimbitahan si Trina na magsalita sa isang malaking unibersidad. Ang bulwagan ay puno ng mga estudyanteng puno ng pangarap. Ang ilan sa kanila ay galing sa parehong komunidad na pinanggalingan niya dati. Habang nakatayo siya sa stage, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang sarili noong siya ay estudyante pa lamang, punong-puno ng pag-asa. Bago niya nakilala si Ty, bago siya dumaan sa apoy ng pagdurusa. Marami ang nagtatanong sa akin. Panimula ni Trina, ang kanyang tinig ay payapa ngunit puno ng awtoridad. Kung paano ko nalampasan ang mga pagsubok. Ang sagot ko ay hindi ang paghihiganti. Ang tunay na sikreto ay ang pagyakap sa iyong sariling kakayahan kahit na ang mundo ay pilit kang pinaliliit. Tumahimik ang buong bulwagan. Bawat salita ni Trina ay tila bumabaon sa puso ng mga nakikinig. Ang mga peklat na dala natin ay hindi tanda ng kahinaan. Ang mga ito ay mga mapa na nagtuturo sa atin kung saan tayo nanggaling at kung gaano na tayo kalayo ang narating. Huwag ninyong hayaang ang takot ang magdikta sa inyong kinabukasan. Dahil ang inyong talino at inyong dangal ang pinakamahalagang pag-aari na kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang nakabibinging palakpakan. Ngunit para kay Trina, hindi ang papuri ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag na nakita niya sa mga mata ng mga kabataang iyon, ang liwanag na nagsasabing hindi sila susuko sa hirap. Pagbalik niya sa kanyang opisina, sinalubong siya ni Marcos na may dalang isang bouquet ng mga bulaklak. Hindi ito galing sa isang manliligaw o sa isang kliyente, kundi mula sa mga benepisyaryo ng Pag-asa Initiative. May kasama itong liham. Salamat, Ate Trina, dahil sa iyo naniniwala na kaming posible ang magtagumpay ng hindi nawawala ang aming prinsipyo. Bahagyang lumambot ang puso ni Trina. Sa gitna ng kanyang pagiging isang matibay na leader, hindi niya kailanman kinalimutan na siya ay tao rin. Siya ay isang babaeng nagmahal, nasaktan, ngunit higit sa lahat, natutong bumangon. Habang papalubog na ang araw,
Tumayo si Trina sa harap ng malaking bintana. Ang lungsod ay nagsisimula ng kuminang sa ilalim ng mga ilaw. Dati, ang kislap ng lungsod ay mukhang malayo at hindi abot kamay para sa kanya. Ngayon, pakiramdam niya ay siya mismo ang nagbibigay ng liwanag sa mundo sa pamamagitan ng kanyang gawa. Hindi na niya kailangang maghanap ng validation sa ibang tao. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa laki ng puso na iniaalay niya sa kanyang kapwa. Alam niya na ang bawat bukas ay isang bagong pagkakataon upang maging inspirasyon. Ang nakaraan ay naging isang pader na kanyang nilagpasan at ang hinaharap ay isang malawak na karagatan na handa na niyang layagan. Si Trina ay hindi na lamang isang biktima o isang tagapagmana. Siya ay naging isang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan, isang leader na may puso, at higit sa lahat, isang babaeng nahanap ang kanyang sariling halaga. Sa kabila ng katatagan ni Trina, ang kapayapaan ay hindi nananatiling permanente. Isang araw, isang lihim na ulat ang nakarating sa kanyang mesa. May isang grupo ng mga dating kasamahan ni Tai na bumuo ng isang bagong korporasyon at ang kanilang layunin ay hindi lamang ang kompetisyon, kundi ang sabotahe. Ginamit nila ang mga natitirang piraso ng nakaw na teknolohiya para gumawa ng isang spyware na kayang pasukin ang system ng Pag-asa Initiative. Trina, kailangang ilabas natin ang security patch bago nila makuha ang data ng ating mga scholars. Ani Marcus, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ang mga taong ito ay walang inuurungan. Handan silang sirain ang reputasyon ng kompanya para lamang makaganti. Naupo si Trina, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang banta na ito ay hindi lamang sa kompanya, kundi sa mismong puso ng kanyang mga layunin. Kung mabubunyag ang data ng mga estudyante, mawawala ang kanilang seguridad at tiwala. Hindi tayo magpapatinag, Marcus. Hindi natin hahayaang ang mga anino ng nakaraan ang magdikta sa ating kinabukasan. Sa gitna ng krisis, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Isang babaeng nagngangalang Maya na nagpakilalang dating empleyado ni Tai na pilit na pinagsamantalahan ng mga ito. Siya ang nagdala ng kompletong listahan ng mga pasilidad at plano ng mga sabotaher. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Trina habang tinitingnan ang mga dokumentong inabot ni Maya. Dahil gusto kong maging malaya gaya mo, sagot ni Maya. Nakita ko ang ginawa mo kay Tai. Nakita ko na posible palang lumaban nang hindi nagiging katulad nila. Ang pagkilos na ito ni Maya ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Trina. Hindi lang siya ang lumalaban. Nagsisimula na siyang maging inspirasyon para sa iba na magkaroon ng boses. Ngunit alam niyang kailangan ng mabilis na aksyon. Gagamitin niya ang mismong kahinaan ng mga kalaban, ang kanilang pagmamadali at kasakiman. Marcus, ilabas natin ang isang trap sa ating system, utos ni Trina. Hayaan natin silang makapasok, ngunit siguraduhin nating makukuha natin ang kanilang IP address at ang lahat ng kanilang transaksyon sa sandaling simulan nila ang sabotahe. Sa mga gabing iyon, hindi natulog si Trina. Kasama ang kanyang team, binantayan nila ang system. Ito ay isang laro ng pusa at daga, kung saan ang taya ay ang kinabukasan ng libu-libong bata na umaasa sa Pag-asa Initiative. Habang naghihintay, napansin ni Trina ang isang mensahe sa screen. Ito ay mula sa isa sa mga hacker ng mga kalaban na humihingi ng truce. Ngunit alam ni Trina na ito ay isang taktika lamang.
Hindi siya nagpadala sa emosyon. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi siya makikipagnegosasyon sa mga taong ang hangad ay paninira. I-trace nyo na, utos niya nang makita ang pag-atake sa system. Sa isang iglap, ang buong plano ng mga kalaban ay gumuho. Ang kanilang sariling mga server ang na-access ng system ni Trina at ang lahat ng kanilang illegal na gawain ay na-upload sa mga autoridad at sa media. Walang takas. Ang banta na dapat sana ay magpapabagsak sa kanya ay naging mitya ng kanilang sariling pagkawasak. Nang matapos ang lahat, sumandal si Trina sa kanyang upuan. Ang tagumpay na ito ay hindi lang panalo sa laban. Ito ay patunay na ang katapatan at talino ay laging mas matimbang kaysa sa kasamaan. Ngunit alam niyang ito na ang hudyat na handa na siya para sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay matapos ang pagkaka-expose ng mga sabotaher, naging tila isang bagyo ang ingay sa media. Ang Alvarado Corporation ay hindi lamang naging mas matatag, kundi naging simbolo na rin ng hindi matitinag na integridad. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga taong pilit pa ring kumakapit sa nakaraan. Isang gabi, habang pauwi si Trina, hinarang ang kanyang sasakyan ng isang grupo ng mga taong nagtatrabaho dati para sa pamilya ni Ty. Hindi sila armado ng baril, kundi ng mga placard at mga sigaw na puno ng galit. Sila ang mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa pagkakasara ng kumpanya ni Ty. Mga taong nakalimot na ang tunay na may kasalanan ay ang kanilang dating boss, hindi ang babaeng biktima rin naman. Ibalik mo ang trabaho namin, Trina. Dahil sa iyo naghirap kami. Sigaw ng isa sa kanila. Hindi natinag si Trina. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Hindi siya nagpakita ng takot at hindi rin siya nagpakita ng poot. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila ng may pag-unawa. Ang kanilang galit ay hindi sa kanya. Ang kanilang galit ay sa kawalan ng hustisya na kanilang kinaharap. Naiintindihan ko ang inyong galit. Mahinahon na sabi ni Trina, sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa harap. Ngunit ang inyong galit ay nasa maling tao. Ang inyong dating boss ang nagbulsa ng inyong pinaghirapan. Siya ang gumamit sa inyo para sa kanyang pansariling interes. Kung gusto ninyong magkaroon ng trabahong marangal, huwag kayong sumigaw sa harap ng isang taong biktima rin. Anong magagawa namin? Wala kaming matakbuhan, sagot ng isang matandang lalaki sa grupo. Ang Alvarado Corporation ay nagbubukas ng mga posisyon para sa mga taong handang magbagong buhay at magtrabaho ng tapat. Tugon ni Trina. Narito ang aking card. Kung totoo ang inyong hangad na makabangon, pumunta kayo sa aming HR bukas. Susuriin natin ang inyong kakayahan. Hindi ko kayo bibigyan ng limos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magtrabaho ng tama. Ang mga sigaw ay napalitan ng katahimikan. Ang galit na matagal nilang kinimkim ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Nakita nila sa mga mata ni Trina ang katotohanan. Hindi siya isang kalaban, kundi isang bintana ng pagkakataon na hindi nila inaasahan. Nang gabing iyon, pauwi si Trina, ramdam niya ang pagod. Alam niyang hindi na niya kailangang patunayan pa ang kanyang sarili sa sinuman. Ang pagpili niyang magpatawad at magbigay ng pagkakataon kahit sa mga taong nagduda sa kanya ay ang huling piraso ng kanyang paghilom. Humarap siya kay Nanay Rosa nang makauwi. Nay, akala ko dati, kailangan kong tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pagganti. Ngayon ko lang napagtanto
Ang pinakamalaking tagumpay ay ang hindi pagiging katulad ng mga taong nanakit sa atin. Ngayon mo lang ba na-realize yan, anak? Ngiti ng matanda. Matagal ko nang nakita iyan sa mga mata mo. Sa paglipas ng gabi, nakatanggap si Trina ng tawag mula sa kanyang board of directors. May balita sila. Ang Alvarado Corporation ay opisyal ng kinilala bilang most ethical tech company ng taon. Ngunit para kay Trina, hindi ang award ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katahimikan sa kanyang isipan, ang katiyakan na nagawa niya ang lahat ng tama. Handa na siya. Handa na siya para sa bukas. Handa na siya para sa mga susunod pang hamon. At higit sa lahat, handa na siyang maging malaya. Ang bawat araw sa Alvarado Corporation ay hindi na nakatuon sa pagbawi, kundi sa pagtatayo. Sa bawat proyekto ng Pag-asa Initiative, unti-unting lumalawak ang epekto ni Trina. Hindi lamang siya kinikilala bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang leader na may malasakit sa masa. Isang hapon, habang naglalakad sa loob ng research facility, nakita ni Trina ang isang grupo ng mga kabataang engineer na masigasig na nagtatrabaho sa isang prototype ng teknolohiyang makakatulong sa mga magsasaka sa probinsya. Ang proyektong ito ay bunga ng pondo at suportang inilaan niya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sarili sa kanila, ang batang Trina na puno ng pangarap at uhaw sa paglikha. Lumapit si Trina sa kanila nang walang anumang pagdadalawang isip. Ang algorithm na ginagamit ninyo para sa irrigation system, subukan ninyong i-adjust ang data frequency base sa climate patterns ng rehiyong iyon. Mas magiging epektibo ito, mungkahi niya. Ang mga kabataan ay napatingin sa kanya ng may pagkamangha. Hindi dahil siya ang CEO, kundi dahil sa lalim ng kanyang pag-unawa sa teknolohiyang sila mismo ang bumubuo. Salamat po, Ate Trina. Napakagaling po ng suhestyon ninyo, masayang sabi ng isa. Habang pinagmamasdan silang muli na nagtatrabaho, naramdaman ni Trina ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ang kanyang talino, na dati inabuso at ninakaw, ay ngayon ay nagiging instrumento ng tunay na pagbabago. Ito ang legacy na nais niyang iwanan, hindi mga gusali o account sa bangko, kundi ang mga buhay na natulungan niyang umangat. Sa kanyang pribadong tanggapan, kinuha ni Trina ang isang lumang frame na naglalaman ng litrato ng kanyang ama. Te, nagawa ko na, bulong niya sa hangin. Hindi ko hinayaang mamatay ang iyong kumpanya. Pinalago ko ito at ginawang sandata para sa kabutihan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang buhay na nananatiling tahimik, ang kanyang sariling kaligayahan. Si Marcos, na palaging nasa kanyang tabi, ay nananatiling isang matatag na haligi. Sa loob ng maraming buwan, si Marcus ang naging sandigan niya sa gitna ng bawat unos. Isang gabi, habang nag-ayos sila ng huling report para sa expansion, napansin ni Trina ang pagod sa mga mata ni Marcus. Marcus, marami ka nang nagawa para sa akin at sa kumpanyang ito. Huwag mong kalimutang magpahinga. Tumingin si Marcos sa kanya. Ang mga mata ay puno ng tapat na pagmamahal. Hindi ako napapagod basta ikaw ang kasama ko, Trina. Nakita ko ang bawat luha mo at ang bawat tagumpay mo. Higit pa sa trabaho ang nararamdaman ko para sa iyo. Natigilan si Trina. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay nakasara sa posibilidad ng pag-ibig dahil sa takot na baka mauulit ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang pagtatapat ni Marcus ay hindi nang aabuso. Ito ay naghihintay, nagbibigay ng kalayaan. Salamat, Marcus. Maikling sagot ni Trina na may ngiti. Salamat sa paghihintay. Handa na akong magsimulang muli, hindi bilang biktima ng kahapon, kundi bilang isang babaeng handang yakapin ang bukas. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit ang bawat bahagi ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang kanyang professional na tagumpay ay may katambal na personal na kapayapaan. Ang lahat ng pagdurusa ay nagbunga ng isang matibay na pundasyon, isang pundasyon ng pagmamahal, katapatan, at determinasyon. Ang araw ng anibersaryo ng Alvarado Corporation ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kumpanya, kundi pagdiriwang ng bagong buhay. Sa harap ng libu-libong tao, mga empleyado, mga scholar ng Pag-asa Initiative at mga leader ng komunidad, nakatayo si Trina sa entablado. Wala na ang belo ng takot, wala na ang anino ng nakaraan. Ang kanyang tindig ay simbolo ng isang babaeng nagtagumpay hindi sa pamamagitan ng pagdurog sa kapwa, kundi sa pag-angat sa kanila. Sinasabing ang tagumpay ay ang pinakamagandang paghihiganti, panimula ni Trina sa harap ng madla. Ngunit sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay wala sa pagganti. Ito ay nasa kakayahang magpatawad sa sarili at sa iba, at ang pagpili na maging mabuting tao kahit sa harap ng matinding kawalan ng katarungan. Sa kanyang pagtatapos, hindi lamang teknolohiya ang kanyang ibinida. Inilunsad niya ang isang foundation na magbibigay ng panghabambuhay na suporta sa mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ito ang kanyang huling pagtupad sa pangako na hindi na mauulit ang kanyang sinapit sa ibang kababaihan. Sa likod ng entablado, nakatayo si Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Nang bumaba si Trina, sinalubong siya nito ng isang mainit at tapat na yakap. Ipinagmamalaki kita, Trina, higit pa sa iniisip mo. Hindi ko ito kaya kung wala ka, Marcus. Sagot ni Trina habang nakatingin sa kawalan. Sa mundo na ngayon ay mas maliwanag na dahil sa kanyang ginawa. Habang nagdiriwang ang lahat, sandaling lumayo si Trina patungo sa hardin ng mansyon, ang lugar kung saan siya unang nakaranas ng pagtataboy. Ngayon, ang hardin ay puno ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ang ulan na dati simbolo ng kanyang paghihirap ay napalitan na ng sikat ng araw na nagbibigay buhay sa mga halaman. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono, isang balita na ang lahat ng mga proyektong ninakaw ni Tai ay opisyal nang naibalik sa public domain para magamit ng lahat ng nangangailangan. Ang kanyang teknolohiya ay magiging susi sa pag-unlad ng maraming maliliit na negosyo. Nakita ni Trina ang kanyang sarili sa salamin ng fountain. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na naghahanap ng pagkilala. Siya ay buo, siya ay malaya, siya ay sapat. Ang kwento ni Trina ay hindi natatapos sa isang bantas. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong talata. Ang bawat pahina ng kanyang buhay na nasulat sa luhang dugo ay napalitan na ng mga salitang puno ng pag-asa. Sa huli, hindi siya naging biktima ng kanyang nakaraan, kundi naging arkitekto ng kanyang sariling liwanag. Nilingon niya ang mansyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, bulong niya sa langit, sa kanyang ama, at sa sarili niyang katatagan. Ang paglalakbay ay tapos na, at ang kinabukasan ay naghihintay. Isang kinabukasan na kasing lawak
at kasing ganda ng kanyang pusong marunong magpatawad. 5 taon ang lumipas. Sa gitna ng isang makabagong sentro ng inobasyon na itinayo sa tuktok ng isang burol, isang batang babae ang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Si Trina, na ngayon ay mas kalmado at mas matatag, ay sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Hindi na siya ang babaeng nagmamadali o naghahabol ng pagkilala. Siya na ang babaeng nagmamay-ari ng bawat sandali ng kanyang buhay. Ang Alvarado Corporation ay nananatiling nangunguna hindi dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa dami ng buhay na nabago nito. Ang Pag-asa Initiative ay lumago na at meron na ngayong mga sangay sa iba't ibang panig ng bansa